Magandang, magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. Ako'y natutuwa, nakikita ko si Dia, si Jen. Si Jen po yung inaanak ko, inaanak namin ni Sister May. Pero nakita ko si Jen at si Dia, magka-height na sila, mga malalaking babae. Siguro mga 5'7", 5'6", 5'5", ganyan. So matangkad yun para sa isang babae. Kasi sanay ako sa pamilya ko for 11. So, 5'5", tatangkad. Pero hindi po magkasingitan yung mature lang si 16 lang si mature tignan. Lady na siya. 16 lang po si Dia and si Jen, 22. Ilan? 20 something, maybe 27, 28. Kasi inawat ko sila, dahil si Jen ay inaanak, talagang baby pa rin niya. Si Dia, wala pa siya doon, malaki ang tagot nila. At nakita ko sila, nung mga bata pa sila sila Jack, yan, sila Mia, sila Miko. May inawit sila dito yung gusto ko maging isang inhenyero, gusto ko maging isang doktor, at iba pa. At ngayon po mga kapatid, realidad na yung pinagkakita nila ngayon. Napakabuti po ng Panginoon, amen? Realidad na siya. Yung pangarap namin noon, marahil yung mga bata, hindi pa nila pinapangarap yun sa mura nila yan. Pero sa amin bilang mga magulang, nangangarap kami para sa kanila. And it seems, nung panahon na yun, parang paano natin mapapag-aaral ang mga bata? Napakamahal magpa-aral. Yan yung mga fear, yung mga takot noon, nung pinapalaki pa yung mga bata, sa kabutihan at sa katapatan ng ating Diyos, mga kapatid, ang mga buhay nila, si Jen ang pinakamatanda ngayon sa young people. And si Aloha pala. Kasi si Aloha ang young people for all season. Pero after Aloha, si Jen ang mature, kumbaga, sa mga young people. Nandito na po tayo sa time na inaanila natin yung mga dati lang na pinapangarap natin para sa mga bata, para sa iglesia, at tayo po'y lubusang nagaganap. Kapag naaalala po natin ang mga nakaraan natin, papatunay po, mga kapatid, na hindi po nasasayang ang ating pananampalataya. Kasi po, marami din po namang nagsitanda, kasabay ng mga kabataan natin. Pero nakikita natin sila nandyan lang, sa tabi-tabi, parang palagoy-lagoy, hindi alam kung saan pupunta, kasi hindi nila binigay ang kanilang tiwala, pananampalataya sa ating Diyos. But our God never fails to fulfill what He has promised to us. Kung tayo po ay tunay na lalapit sa Kanya at ilalagak, isasalali sa Kanya ang ating pong pananampalataya. Maganda po yung mensahe ng inawit niya. Nagpapatotoo ko ng konti because we only have one point then po we will just finish what we have started last Sunday. 3 points yun, 1 point na lang ang pag-uusapan natin ngayon. So very brief po ang ating po message. Kaya gusto kong ipatotoo yung mga ibang ginawa na ng Lord sa ating iglesia, mga kapatid. Maganda po yung message ng awitin. Inawit po ni Jen. Awit po yun ni Don Mowell,
na inawit niya, marahil wala pa si Jacob. Tama ba? Inaawit, kinakanta namin yan nila Sister May. Marahil wala pa, hindi pa pinapanganak si Jacob. Yung message na yan, be it unto me according to your word. Hindi po lahat ng tao, mga kapatid. Lagi natin sinasabi yan dito sa ating iglesia. Para makita natin yung napakapalad natin. Dahil out of the so many people, ay isa ka sa napaka-kokonti na nakakatamasa ng mga pangako at nakakaunawa, nakakaranas ng mga salita ng Diyos. Pero paano po nangyayari yun? Nandun po yung sa mensahe na awin ni Sister Jen. Be it unto me according to your word. Okay? Sapagkat ang lahat ay nagsasalita sa sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, aloha, dadaling kita sa langit, and it will come to pass. Hindi mangyayari kailanman na sinabi ng Diyos na aloha, sasama kita doon, sa langit. Hindi siya along the way, at nakita ni Lord Cielo, ay, parang, hindi na pala. Ayoko na. Walang ganon sa Diyos natin. Nagsisimula ang lahat sa desisyon at salita ng Diyos. At pag sinabi ng Diyos, mga kapatid, pakinggan niyo itong mabuti. Para makita natin yung dapat na pagtitiwala natin sa mga salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, at nabasa mo yun sa katotohanan dito, nabasa mo yun sa mga pangako niya, huwag mong antanan, huwag mong tigilan maniwala, sapagkat He will never fail to fulfill His promise. Okay? Kami itong mga maling kwenta, kami nila Brother Boy, alam na alam namin. Hindi kami perfect. We have long way to go. Kami nila Ate Cora, mga ano na kami, mga matured na. Ayaw kong sabihin matatanda. Kasi nakikita pa sila Jeng, mga matured na sila. Ibig sabihin, si Pastor Doy, matured na. Konting panahon na lang ang nilalagi ng mga kagaya namin. Kaya nagsusumikap din kami na makita ng Lord at makita ng mga kapatid, even ng madlang people, na ang patotoo namin ng buhay namin ay tunay na nagbibigay ng kapurihan, kaluburan sa ating Panginoon. So, ang lahat ng mangyayari sa iyo, kapatid, mga mabubuting mangyayari sa iyo, even everything, sabi nga ng Romans chapter 8, verse 28, all things ay nagsisimula sa mga salita ng Diyos. At ito'y magaganap. Be it unto me according to your word. At mangyayari yan, mga kapatid, kung isa ka sa hinirang ng Diyos na nagiging makatotohanan ang susunod na linya ng song na yun. Sabi kasi doon, "Carve upon my heart the truth that sets me free." Ano daw yung nakakapagpalaya sa atin, mga kapatid? The truth. Yun naman ang sinabi sa John. And you will know the truth, and the truth that you know, na inukit ng Diyos sa puso mo ang magpapalaya sa iyo. Kaya kapatid, yung kalungkutan mo, yung lahat ng upsets, even what this word called depression and every negative emotions, negative things that is happening to you, that is overwhelming your life, and sometimes maybe na-overcome ka ng mga problema na yun,
at nalungkot ka sa buhay at nalugmok ka, kapatid, hindi Diyos ang may problema. Ikaw. Kapag nalulungkot ka at ayaw mong magpatuloy, ikaw ang may problema. Narinig natin din yan dun sa patotoo sa mensahe ni last Thursday, patotoo ni Sister Badet. Dahil ang mga young people nakakadama, but sabi ni Sister Badet, thanks be to God, at nandiyan palagi ang word ng Lord na nagpapaalala para magpatuloy ako at hindi ako ma-overcome ng mga nangyayari sa buhay ko kahit na pangit yan. Pero tandaan mo ito, kapatid. Pagka ikaw ay nalugmok sa buhay na ito, when you say that you are a Christian, it is your problem, not God. Ang problema mo, hindi malinaw sa iyo ang mga salita ng Diyos. Okay? Because we know, nakikita natin sa Biblia, ang pagtotoo ng mga nauna sa atin, napakatitindi ng mga problema nila, hinahanting sila, pinagpapapatay sila, lalagarin sila ng mula ulo hanggang paa, hahatiin ang katawan nila, ipapako sila sa krus ng pabaliktad, pupuhutan sila ng ulo, i-stone sila to death, kagaya na nangyari kay Stephen. Pero anong nakikita natin sa kanila? Ano ang testimony ng mga buhay nila? Masasaya sila. Amen ba? Hindi sila nalugmok. Hinahanting ako. Ayoko na. Walang ganon. Masasaya sila. Bakit? Malinaw sa kanila ang mga salita at mga pangako ng Diyos. Nakatingin sila hindi sa mga sirkunstansya ng pisikal at temporal na buhay na ito, kundi nakatingin sila saan? Sa buhay na naghihintay para sa kanila, magandang buhay na naghihintay para sa kanila, sa eternity, sa buhay na walang hanggan. Kaya hampasin man sila ng matitinding dilubyo, ng matitinding problema sa buhay na ito, kapatid, maligaya ang kanilang puso at ang kanilang isipan. Tandaan mo itong araw na ito, narinig mo sa mensahe ng Panginoon. Kapag natatalo ka ng problema at masyado kang nalulungkot, hindi Diyos ang may problema. Ikaw ang may problema. Anong problema mo? Hindi maliwanag sa iyo ang salita ng Diyos. Kaya yung inawit ni Jenge, hear unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Why? Because you curve upon my heart the truth that sets me free. And now, according to your word, O Lord, be it unto me. Kaya matatapos ang buhay mo dito, mga kapatid, sa lupang ito. At yun ang pangarap natin lahat. Isang araw, ang pinaka-ultimate na pangarap natin, pagharap natin sa Lord, Doy! Pasok! Come! My good and faithful servant. That is our ultimate goal. Yung tatawag, halika, pasok. Makisaya ka sa inihanda kong piging para sa mga people. Yun lang, pangarap natin, ultimate sa langit. And then, isang pangarap natin, dito naman sa lupa. Pag dumating na yung end natin, pagka nandun na tayo sa 6 feet na kabaon at nakahimlay na tayo at maraming mga tao dyan. Yung pastor na magkakanda ng iyong paglilibig dahil tayo yung mga homegrown pastors. Ayaw natin ang pastor sa iba. Ibig sabihin,
Not ayaw. I'm sorry, mali yung not ayaw. Ang prayer natin ay ang mga pastor dito ay mga galing mismo sa mga church. Ibig sabihin, sa church natin, ibig sabihin, alam natin ang kwento ng bawat isa. Kaya si Pastor Toy, kapag nakahintay na si Pastor Toy, ang pangarap niya dito sa lupa, sinabi ko na ito na pangarap ko sa langit, is pag nandun na si Pastor Toy at nasa kabarong, yung pastor na bata pa ngayon, kung sino man siya, ay tatayo doon at sasabihin sa nakahimlay na Pastor Doy na, you know what truth and life, Christian Church? This life never cease to bless me. Ang buhay ng pastor namin dati, ang buhay ng pastor ko, kailanman ay hindi nag-fail na i-bless ako. Kapag naaalala ko siya, walang ibang pumapasok sa isip ko kundi nakaka-bless ang buhay ni pastor. Yan ang pangarap ko, mga kapatid. Yan dapat ang maging pangarap ng bawat isa dito sa mundo ito. Ay yung makita natin ang bawat isa, pag uuwi na tayo doon sa langit, makita natin na ang bawat isa ay nakangiti at sinasabi sa atin na, I am blessed with His light. His light never fails to bless me. Walang araw na maaalala ko siya at ang maaalala ko ay pangit. Tuwing maaalala ko siya, naaalala ko ay maganda. And I praise God for His life or her life. That is a challenge to all of us, mga kapatid. That alone is a message, actually. That alone is a message. Yan ang isang challenge sa ating mga kapatid. Be it unto us according to the Word of God. Pag pinili natin yun sa ating buhay, hindi ka magsisisi kapatid. Hindi ka magsisisi. Mapupuno ka ng kaligayahan dito sa lupa at sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon, pasalamatan niya po natin siya. Okay, so last point, or brief recapitulation of what we have discussed last Sunday, and then sasabihin natin yung third point. So our first point last Sunday, because we have used our reference, our verses in Matthew chapter 7, verses 21 to 27. Oh, I'm sorry. Nung hapon pala yan. In Exodus chapter 4, verse 24, verse 26, hindi na natin babasahin. Ang unang point na pinag-usapan natin is the institution of circumcision. Pinag-uusapan natin is circumcision. Pinapaliwanag natin yung meaning ng pagpupuli. Ano ang meaning nito sa Old Testament? Ano ang ginawa ng mga tao yung nasa kanila na, pinagkatiwala sa kanila yung circumcision, at ano naman ang pagpapaliwanag ng Panginoon Jesucristo ng mga disipulo sa New Testament. Ano ba ang circumcision? Okay, circumcision is a tradition, a rite, okay? A covenant sign between God and Abraham. Yung unang mananampalataya na lubusang nagpapakilala noon, bagamat hindi siya nagpakita ng mukha, si Abraham. Okay? Ano ang circumcision? Bakit ito in-institute ng ating Diyos, ng ating Panginoon? It was instituted in Abraham's time as a sign of faith covenant between God and Abraham and his descendants or his offspring. Ito po ang motibo bakit po in-institute o ginamit ng ating
Diyos ang circumcision o pagtutuli sa mga Israelita. Okay? Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi siya nakikilala ng mundo, walang paraan, physically or materially, kung paano niya ipapakilala ang kanyang sarili, gumamit ang ating Diyos ng object lesson. Okay? Marami kasi tao sa mundo eh. Ang paraan ng Diyos para makilala natin siya noong unang panahon, at makilala siya ng ibang ng lahat ng tao, pipili siya ng tao or isang lili, isang nation, at sa pamamagitan ng nation na yon, gagawa ang Diyos para makita, mag-manifest kung sino siya sa pamamagitan ng buhay ng mga tao ito. Okay? Ngayon, paano inihiwalay ng Diyos ang Israelita? Binigyan sila ng sign ng pagkakakilanlan. Anong pagkakakilanlan nila? Sila ay tuli. Okay? Ibig sabihin sa mga taong tuli na ito, yung mga lalaki, gagamitin ko ang mga taong circumcised o tuli para mangusap ako, hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong mundo upang makilala nila ako at ang aking kalooban. Okay? So magigets natin ang intention ng ating Diyos, ginamit niya ang circumcision physically sa Old Testament para set aside o ihawalay ang isang nation of Israel as an object lesson. Okay? Ano maliwanag sa atin? Object lesson. The story behind that, ang patungkol doon mga kapatid, ay hindi naman patungkol sa mga Israelita. Hindi ginamit ng Diyos ang Israelita solely para lang ipakilala ng Diyos ang mga Israelita. No? Gumamit ng Diyos ng mga Israelita ng object lesson, hindi lang basta para ipakilala ang mga people of God, kundi sa pamamagitan nila, ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Okay? Iyan ang ibig sabihin na inihiwalay sila. At ang sign is circumcision. Maraming tao, pero ang mga Israelita lang ang tuli, circumcised. Okay? But, napag-aralan natin last Sunday, yung circumcision o pagtutuli, dahil hindi naunawa ang mabuti ng mga Israelita, ginamit nila itong batas ginamit nila itong paraan as a legalistic law. Okay? Na magkakaroon ka lang ng kaugnayan sa Diyos at magkakaroon ka ng kaugnayan sa kanilang, sabi nila, elite group, chosen people, kung ikaw ay matutuli. Ginamit nila ang pagtutuli o circumcision hindi para matuntun ang Diyos sa kanyang intensyon, kundi para sa kanilang sarili kapakanan. Inihiwalay nila ang kanilang sarili at pinapamura sa mga people na sila lang ang may karapatan at sila lang talaga ang pinili ng Diyos, the Jew, the chosen people. Yun ang pinili nila sa kanilang sarili. At ang sign na sila lang ang pinili ng Diyos, gagamitin nila as a legalistic rule or rights or ceremony, ang circumcision. Okay? Ngunit sa panahon ng Panginoong Hesukristo, winakasan niya yung ganong kababaw na kaisipan. Yung ganong kababaw na paniniwala.
Yung gusto mangyari ng mga Hudyo na para maging mabilong ka sa amin, kailangan mo ma-circumcise. Ipinaliwanag ni Jesus Christ ang ng buhay niya at ng kanyang mga salita kung anong ibig sabihin ng circumcision. Kaya pupunta tayo dun sa pangatlong niyang puntos. This is the last one, the deeper meaning of circumcision. Yeah, Romans chapter 2, verse 25 to 29. We will read. Circumcision of the spirit and circumcision of the heart. Remember, in the Old Testament, the meaning, yung circumcision na pinag-aaralan natin mga kapatid, yung pagtutuli, ay pagtutuli ng laman. Ibig sabihin, physical, material, and therefore, temporary. Okay? Not intended to be eternal, it is temporary. Ibig sabihin, matatapos. Isang araw, mawawala. Yun ang circumcision sa Old Testament. Temporary lang. Okay? Not intended to be permanent, to be eternal. Ano nga yung ibig sabihin talaga? Anong intention ng Lord patungkol sa circumcision? Paano niya ito pinaliwanag sa pamamagitan ng kanyang mga alagay? Okay, Romans chapter 2, verse 25. Nandiyan ba? Yan. Romans chapter 2, verses 25 to 29 says, dito tayo magpo-close sa mga verses na ito. Circumcision has value if you observe the law, but if you break the law, you have become as though you have not been circumcised. So then, if those who are not circumcised keep the law's requirements, will they not be regarded as though they were circumcised? The one who is not circumcised physically and yet obeys the law will condemn you, who, even though you have the written code and circumcision, are a lawbreaker. A person is not a Jew, pinag-iusap natin kanina, who is one only outwardly. Sabihin, hindi siya Jew sa paningin ng Diyos, sa katotohanan ng paningin ng Diyos. Hindi siya chosen people, hindi siya elect, he is only outward. Okay? Ang hiniram ng Diyos ay hindi outward appearance, hindi salita lang, hindi mata-mata lang ng tao. Ang hiniram ng Diyos ay ang mga hiniram niya inwardly. Nakakaunawa, mamaya pag-aaralan natin, at ang mga nakakaunawa nito ay nagmamanifest sa kanila ang tunay na intensyon ng Diyos. A person is not a Jew, is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. Okay, iniiwan na ni Apostol Pablo. Yung ritual, iniiwan na yung seremonya, iniiwan na yung legalismo, yung physical na circumcision, pinapaliwanag na ni Apostol Pablo yung tunay na circumcision. At ang gumawa nito ay hindi tao, kasi yung circumcision natin, punta ka sa doktor, magpatuloy ka, pumunta ka dun sa kamising, pukpuk tayo bro. Kami mga matatanda, kung nandito si Kuya Ray, si Kuya Al siguro, mga pukpuk kami, yung mga bata na yun doon sa, yun ang circumcision sa flesh, magagawa ng tao. And therefore, hindi ito makatotohanan. Hindi tayo titingin sa outward. Ang pinag-uusapan pagtutuloy ng Panginoon is spiritual na pagtutuloy. The circumcision of the heart, the circumcision of the spirit. No, a person is a Jew who is
one inwardly. And circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. Such a person's praise is not from other people, but from God. Okay. So nakita natin yung true intention ng Lord sa circumcision. Okay? Tinutuloy niya yung maling pagtuturo o maling tradisyon o maling kaisipan na ginagawa hanggang ngayon yata. Hindi ko pa na-research ng mabuti. Babalikan natin kung lulubin ng Panginoon ay ginagawa pa, ay iniuutos pa ng mga Jew o ng mga Hulyo. Ngunit 2,000 taon na nakakaraan, pinaliwanag na ito ni Apostol Pablo. Okay? Bakit ginagawa ito ng mga Pilipino? Nakaugalian natin. Okay? Ang mga Pinoy, dapat ang mga lalaki ay tuloy, pero walang kinalaman ito spiritually. Maraming mga bansa, like America, hindi na nila masyado ginagawa ang circumcision of the flesh, pagtutuloy. Marahil, maliwanag sa kanila yun, marahil hindi na sila inuubligan ng kanilang mga magulang na gawin pa ito. Sa atin kasi, ating tradition din ng mga Pilipino, na ang bawat male ay tuloy. Okay? So, pinaliwanag ito ng ating Panginoong Jesucristo. So, anong kinalaman nito mga kapatid sa ating buhay ngayon bilang mga mananampalataya? Gagaling pa tayo sa mga Hudyo kasi merong mga religion or mga sekta or mga denomination na itinuturo pa rin ang law, ceremonial law, the other laws na included pa rin at kailangan mo pa rin gawin in order for you to gain the favor of God. Gusto pa rin nila na lahat ng ginagawa ng mga Hudyo noon ay i-practice mo pa rin ngayon sapagkat ito daw po ay utos ng Diyos. Hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin. Okay? Anong pagkakaiba ng Old Testament at anong pagkakaiba ng New Testament? Sinasabi po sa Colossians chapter 2, verse 17, that these traditions, these rites, these rituals, these ceremonies, yung mga seremonyas sa Old Testament, ay isang anino lamang ng tunay na darating. Ang i-illustrate natin yun. Anino lamang. Not the real thing, kundi anino lamang. Okay? Pero nagamit ng Panginoon para maging prelude o maging batayan o maging pagkakakilanlan pagdating ng totoo, makikilala mo siya nga noon sa pamamagitan ng anino o mga typology na nauna sa kanya. So, importante ba ang mga rites, rituals, ceremonies, and everything na nakasulat sa Old Testament? Of course, importante siya. Sapagkat sa pamamagitan ng Old Testament, mapapatutuhanan natin na si Kristo nga ang Diyos na hinihintay. Diyos, Panginoon, tagapagligtas, na hinihintay natin sa ating kapanahonan. Without the Old Testament, wala tayong magiging batayan na si Jesus niya ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Kasi walang pruweba. Walang nagsabi kung ano, sino, anong mga paggagawin ng darating na Kristo.
Naiintindihan natin? Illustrate natin. Nandiyan ba si Kyle? Kyle, ito hindi masyadong magiging maliwanag kasi nasa araw tayo ngayon. Pakipatay lahat ng ilaw natin. Even this one. Everything. Yan. Kahit pa paano makikita natin. Kung ano yung sabihin ng anino at ng real thing at kung anong dapat nating mindset sa kapanahunan natin ngayon. Dapat meron kaming mas malaking light, pero titingnan natin kung uubra na ito. Medyo usog ka doon na. Sige nga, tingnan natin. Meron ba kayo nakikita ang ilaw? Kahit pa paano? Pagtsagaan na natin yan kasi maakumaga na yan. Ayan. Meron ba? Ayan. Meron kayo nakikita ang ilaw. Ang nakikita nyo ngayon ay, sumagot kayo mga kapatid, anino. Nakikita nyo ba ako? Kunwari muna kayo, hindi nyo nakikita yung paa ko. Okay? Yung nakikita nyo muna yung anino. Nakikita niyo ba ako? Hindi. Ang nakikita niyo lang ay anino. Pero meron ba kayong naririnig mula sa anino? Meron. Example, kung gustong mangusap ng tunay, pero hindi pa nakikita yung tunay, ang nakikita niyo yung anino, magbigay tayo ng example. Kunyari, meron kakausapin si anino. Example natin, Roberto, Bobby, Mangkol, magbangon ka anak. Narinig niyo sinabi? Pero hindi niyo nakikita yung nagsasalita. Nakakapag-communicate yung anino at narinig niyo, pero hindi niyo siya nakikita ng mukhaan. Okay, ngayon, lalabas si anino. Titingnan natin kung magkakaroon pa ng anino dito. Dito nga. Yan. Ayan. Medyo labig naman. Kunyari na, para magkaroon lang tayo ng... Ayan. So nakikita niyo ako ng mukhaan, pero meron pa rin kayong aninong nababalaan. Bakit? Kasi yung rating at yung anino ay iisa. Okay? Nakikita niyo na ako ngayon ng mukhaan, pero nababalaan niyo pa rin ang anino ng taong nakikita niyo. Ang tanong ko sa inyo ngayon, nung kanina, nakita niyo si anino, narinig mo kanyang tinig, nakatingin kayo sa anino. Ngayon dumating na ako, eto na ako, titingin pa ba kayo sa anino? Kanino na kayo magpo-focus? Sapagkat nakikita niyo na ako ng mukhaan. Napaka-foolish mo naman kung nakita mo na ang mukhaan yung tao, nakakapag-usap na siya ng diretso sa iyo, although nakikita mo pa rin, nandiyan pa rin si anino niya, napaka-foolish mo kung hahanap ka pa rin, tingnan ko yung anino mo. Yung anino mo ang susundin ko, hindi ikaw. Okay, simple lang yan mga kapatid, simple illustration. The Old Testament is the shadow of the coming Christ. Nakapag-usap ba ang Diyos sa Old Testament? Yes. Nagsasalita siya sa Old Testament, pero para itong isang malabo pangitain. Hindi klarado. Dumating yung panahon, yung anino ay naging tao. Nangusap siya ng diretso ng tuwiran at pinaniwanan niya yung ibig sabihin ng kanyang anino, ng mga typology, kung bakit nagpauna siya at pinakita muna niya yung kanyang anino, the Old Testament.
Okay? Ngayon, kilala na natin ang Panginoon Jesucristo. Nakita siya ng luhaan 2,000 years ago. Mga kapatid, napakalaking kahangalan para sa atin, mga kapatid, na manatili pa rin nakatulgaygay sa kanyang anino or sa Old Testament. Now, Pastor, ibig bang sabihin hindi na natin susundin ang Old Testament? Kasi, nandiyan na si Kristo, nakita na natin si Kristo ng lukhaan. Ibig bang sabihin, baliwala ng Old Testament? Mga kapatid, kailangan nating maunawaan si Kristo, the real person, and the Old Testament, His typology ay iisa lamang. Hindi mo maialis sa akin na kung saan man ako magpunta, ay sumusunod sa akin si Anino, sapagkat ako at si Anino ay iisa, lagi ko siyang kasama. Kaya mga kapatid, hindi kayo titingin sa Anino ko, kundi titingin kayo sa totoong taong kinakausap nyo na. Okay? There are certain rituals, rites, ceremonies in the Old Testament which we will not do, we will not conduct anymore as a sign na tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi na natin kailangan para maging makatotohanan ang pagiging anak natin ng Diyos. Kagaya ng circumcision. Okay? Maging maliwanag sa inyo. Dahil may mga sekta na magsasabi na kailangan nyo yung mga outward na mga rituals and rites para maging makatotohanan ang inyong pananampalataya sa ating Diyos. Hindi na. Yung mga ginagawang pista sa Old Testament, Feast of the Harvest, Feast of the First Fruits, Feast of Booths, and everything na ginagawa ngayon sa Israel, hindi na natin kailangan para masabing tayo yung mga may kaugnayan at may relasyon sa Panginoon. But, hindi lahat ng nasa Old Testament ay hindi na natin gagawin. Merong mga inintroduce sa Old Testament na kailangan natin patuloy na magawa hanggang sa panahon natin. Example, the moral law. Maraming magsasabi na hindi na natin dapat sinusunod ang 10 utos ng Diyos dahil obsolete na at nasa Old Testament na. No? Hinirang ka ng Diyos, pinili ka niya para maging representante niya dito sa lupa ng isang taong tunay na makakakitaan ng holiness and righteousness. Basa mo rin sa Ephesians chapter 1. For you have been chosen by God since the creation of the world. To be what? To be holy and blameless in His sight sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon mo sa Panginoong Jesucristo. Okay? Huwag niyong isang saksak sa isip niyo, lalo na tayo mga young people na hindi na apply sa akin ang 10 utos ng Diyos. Kaya pwede na akong sumiting sa hindi ko asawa. Sino nagsabi sa inyo? Sino may sabing pwede ng mga lunya dahil obsolete na ang moral law, ang 10 utos, at ngayon ay by grace na tayo, hindi natin kailangan ng moral law, by grace na, kaya pwede na tayong sumiting sa hindi natin asawa.
Pwede na tayong magnakaw. Sabi na kautosan, do not, ano yan? Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not lie, do not covet. Okay? Sino man sabi sa inyo na baliwala na ang lahat ng iyon at magagawa na natin kung ano gusto natin gawin because we are under grace and not under the law. Okay, ganito ang paliwanag mga kapatid. Our God knows exactly that we cannot obey it 100%. Okay? Hindi tayo kagaya ni Kristo. Dumating ang Panginoong Kristo, 100% God, 100% human. Ang misyon niya, mga kapatid, ay iligtas ang mga hinirang ng kanyang Ama. Okay? At paano ililigtas ng Panginoong Kristo ang mga hinirang? Sa pamamagitan, una, kailangan niyang sundin ng 100% ang anumang nire-require ng Old Testament. Okay? Pinuli ba si Jesus? Pinuli ba si Jesus Christ? Pinuli siya. Kailan siya pinuli? Nung siya ay 8 araw na baby pa lamang. Bakit? Kailangan itong mangyari. Sabi kasi ng walang nakasulatan, hindi mawawalan ng kabuluhan ang lahat hanggang hindi tinutupad ng Panginoon ang lahat ng nire-require ng Old Testament. Kaya si Jesus Christ mismo ay tunay. Ngayon, inuutos ba niyang magpatuloy pa ang mga susunod sa Kanya? Hindi. Pero siya, nag-undergo siya ng Old Testament because Jesus Christ and the cross of Jesus Christ ay ang pagitan ng New Testament at ng Old Testament. Nung buhay pa si Jesus Christ, nabubuhay si Jesus Christ sa Old Testament. Si Jesus Christ at si John the Baptist. Kailan nagsimula ang New Testament? Nung ibayubay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay, nagpakita sa kanyang mga alagad for 40 days, and then He was ascended to heaven. Doon nagsisimula ang New Testament, but Jesus Christ lived in this planet Earth in the Old Testament. Anong ginawa ni Jesus Christ? Unang mission niya, gagawin niya lahat. Kung anong inutos ng Ama, inutos sa atin, pero ang magpupulfill, ang gagawa kalahat-lahatan at hindi magpe-fail, ay ang Panginoong Jesus Christ. He must obey the entirely 100% outwardly and inwardly all the requirements of the law. Okay, yun ang una niyang gagawin. Kailangan munang makita ng sangkalangitan na naging makatotohanan ang patotoo ng buhay ni Jesus Christ, saka pa lamang siya magiging karapat-dapat ihain na sakripisyo para sa atin. Kung si Jesus Christ ay nagkaroon ng kahit gatuwing na bahid ng kasalanan, hindi siya magiging karapat-dapat ihain bilang kordero ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ganun katindi ang misyon ng Panginoon. Kung ako, kagaya ng ginagawa natin sa mga
Sinisilya Electrica. O, ano bang gusto mo? Sinisilya Electrica na bukas. Anong gusto mong kainin? Anong gusto mong gawin? Sabihin mo na. Iyahanin namin sa'yo. Total, mamamatay ka na bukas. Sino makakakayan ng gano'n? Pero ino-opera ng lahat ng gusto niyang kainin, di ba? Parang pwede mo pang gawin, pwede mo pang kainin yung mga gusto mong kainin bago ka patayin. Anyway, mamamatay ka na bukas. Ang ating Panginoon, mga kapatid, alam niyang papatayin siya. Alam niyang isasakripisyo siya. Pero bago siya isacrifice sa cross, kailangan muna niya tapusin, gawin, sundin, ang hindi natin magawa sa buong buhay natin. Walang taong kayang gawin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. By that term, nagawa mo na ba lahat? Sige, papatayin ka ng bukas. Antindi lang yung misyon ng ating Panginoon sa Kristo. Ihahain ka ng bukas. Total, blameless ka. Karapat-dapat ka. Para kang tupa sa Old Testament na walang bahid. Blameless. Unblemished. Okay? Ganun ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. God knows what Jesus Christ had done in His lifetime, in His 33 years of life in this planet Earth. God knows that we cannot copy that. Kung tao sa tao, walang pwedeng umopya, no? At alam niyang hindi tayo makakasunod. Ngunit, kahit alam ng Diyos na hindi tayo makakasunod, the requirement of righteousness and obedience to the moral law is still in effect. But, hindi yun ang magiging batayan ng Diyos para dalhin tayo sa langit. Not our obedience to the law, but by the finished work of our Lord Jesus Christ. What God sees in you, Sister Aurora, when you come to God, when you face Him, sa huling araw, ang titignan ng Lord sa iyo, yung sacrifice ba ni Jesus Christ ay imputed or ibinigay sa pagkatao. Yung dugo na ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo ay napahid sa pagkatao. Okay, yun ang titignan niya. Not your resume, not your credentials and everything, not your obedience, not your disobedience and everything. Ang lahat ng iyon, but what Jesus Christ has done in your life. Ngayon, bakit ka hinirang ng Diyos? Hindi ka pala makakasunod. Kapatid, hinirang ka ng Diyos para sa pamamagitan ng buhay mo, makita ng madlang people ng isang object lesson, how God is constantly intervenes. Pinapakalaman, nangungulit siya sa isang tao hanggang ang isang tao nito ay makakitaan ng buhay na kagaya ni Kristo. Kahit hindi perfecto. Sino lang ang nagtataglay ng ganung klaseng mga buhay? Ikaw lang, ako, tayo na tunay na hinirang ng Diyos. God requires not yung pagpapakitang tao. Pinapakitang tao lang natin na sumusunod tayo. Ginagawa natin yung mga requirements as if sumusunod tayo pero hindi makatotohanan sa ating puso, sa ating isipan. God does not require us in legalistic obedience. He requires from us, and actually, He is the one doing that. He gave us the ability, He gave us the willingness to do His work, to do His will in our lives. God requires us, mga kapatid, the inward obedience.
Okay? Dahil naiintindihan natin kung ano ang salita ng Diyos. Okay? So, aalisin nyo sa isipan ng mga kapatid na ang moral law sa puputos ng Diyos ay hindi na natin susundin. While hindi magiging batayan, hindi magiging batayan ng Diyos para dalhin na tayo sa langit. Hindi yung pagsunod natin doon. But still, while we are living here in this planet Earth, the Ten Commandments, the moral law, is still in effect in our life. Which means, nandiyan pa rin yan as a requirement, as a basis kung paano tayo nagiging makatotohanan, holy o banal o righteous sa paningin ng madlang tibo. Kailangan natin yun. Hindi natin pwedeng sabihin, mananampalataya ako, pero nandun ka sa sabuan. Mananampalataya ako, pero nagnanakaw ka sa bangko. Mananampalataya ako, pero nagsisinungaling ka. Mananampalataya ako, pero nandun ka sa kabaret. Mananampalataya ako, pero nakita ka, lumabas ka kung saan mang lugar na may kasama kang babae na hindi mo naman asawa. Okay? It is still, while many rites, ceremonies, rituals are obsolete, hindi natin ginagawa. Pista, lahat ng yan, circumcision, lahat ng yan, hindi natin ginagawa. But there is still things in the Old Testament, like the moral law that is still observable in our days. Like the Ten Commandments. Tandaan yan, yung people, kailangan sa uladan. Thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Anong kasunod? Thou shalt not make any graven image of anything in this world para ipalit mo sa Diyos. Pangatlo? Do not use the name of the Lord your God in vain. Pangapat? Remember the Sabbath and keep it holy. Panglima, honor your parents, your mother, your father, and your mother. Ang remaining 6 to 10, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not lie, do not covet. Okay? Kailangan alam natin yan. As a reminder, young people, kung lalakad ka, at may nagaya sa'yo, pare, inuman naman tayo, hindi na tayo nagkita. Matagal na tayo hindi nagkita. Inuman na tayo, punta tayong kaparet. Ano tayo, yung tawag na, arkilan tayo ng mga, aliw-aliw, tayo. Be reminded, okay? Do not commit adultery. Be reminded. Ang may lagi sa isip, may grace ako. Papatawarin ako ng Diyos sa lahat ng gagawin. No. Ang tunay na inirang ng Diyos, mga kapatid, ay naiintindihan kung ano ang patutuo niya dito sa mundo. So he will not commit that grave mistakes, sins in his and her life. Tandaan yan, mga young people. Sa panahon natin yan, mas napakahirap maligtas. Okay? Young people. Sa panahon natin yan, mas napakahirap maligtas. Sa panahon namin, walang masyadong maraming distraction. Wala tayong internet. Sa buhay, wala kaming internet. Hindi bukas sa amin ang mga social, social media, wala nga kaming TV eh. May TV kayo bro. Wala kayo TV. Wala nga kaming kuryente. Wala kaming masyadong distraction. Okay? Wala ka namang nakikita sa paligid.
ang mga tao noon, mga babae, sa panahon nila Ate Cora, mga manang. Alam mo yung mga manang? Diba, Ate Cora, mga ganito yung mga suot, hindi yung, wala kang makikita, hindi mga revealing. Okay? Sa panahon ngayon, pupunta ng mga kabataan, nandito na yung short, nandito na. Okay? Tapos naka-spaghetti lang. Ito lang yung tinatakpan. Hapit na hapit pa yan. Yan ang mga makikita mo. Tapos pag lalakad. Well, sometimes maintindihan namin na baka hindi mo lang. Pero ang church nagtuturo, mga kapatid, that it is not proper. Okay? Maaaring sa mga kabataan, dahil nakagis na nila, wala mang nagtuturo, maaaring sa isip na, okay lang, hindi naman talaga sila nagpapakita ng nagre-reveal ng kanilang sarili. Tingin nila, ano lang talaga yun, normal, but this church will teach you, tuturuan kayo, that it is not right. Okay? Kasi sinasabi ng Biblia, kapatid, kung ikaw ay magiging dahilan ng ikapapahamak o ikapagkakasala ng kamukha mo, anong sabi ng Biblia sa New Testament? Talian mo yung ulo mo ng gilingan, ibato mo sa dagat, dahil walang, walang kapatawaran ang gagawin ng mga taong nagiging dahilan ng pagkakasala. Huwag kang maging dahilan ng pagkakasala ng kapwa mo. Huwag kang magsidus. O ano bang mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng kapwa mo. Okay, mga young people, you are member of the truth and light Christian Church. Tandaan mo, iba ka. Lagi ko sinasabi, sa karamihan, inihiwalay ka ng Diyos. Kung gusto mong mag-reveal ng sarili mo, pwede naman yan kung may asawa ka, sa asawa mo lang ipapakita. Okay? Huwag sa lahat ng lalaki, sa asawa mo, pwede. Kung hayaan mo yung asawa mo makakita ng kagandahan, hindi ang ibang tao. Pasabihin, paglabas namin, hindi na kami mag-makeup, hindi sinasabi yun. Mag-aayos ka. Walang problema sa pag-aayos. Ang ibig sabihin natin, huwag mong idadaing ang iyong sarili na hubad sa batang tipo. Marami ngayon, even in mainstream Christianity, na hindi natin gagayahin, makikita, I can name churches, pero hindi ko nasasabihin. Pag gusto niya magtanong sa akin, mga worship leader, mga revealing, may mga cleavages. Ano yung cleavages? Yung kitang-kita na. Kitang-kita ng katawan. Magpapahawid sa Lord. Anong titignan ng kongregasyon? Anong titignan ng crowd? Ang Diyos ba? O sila? We must be modest in everything we do as a Christian. Kailangan tayong maging formal para hindi tayo mapupulaan. At makikita tayo ng Diyos ng makatotohanan ng ginagawa natin sa Kanya. Nagpupunta tayo dito, hindi para i-reveal ng ating sarili, kundi i-reveal sa pamamagitan nating buhay ang Panginoong Jesucristo. Okay? So, nagpalaro tayo mga kapatid. So yun, pinaliwanag natin patungkol sa circumcision. Sa Old Testament, ang circumcision and circumcision of the flesh. Physical, material, temporary. Ginamit ito ng mga Hudyo bilang legalismo. Okay?
na ipinaliwanag ng Panginoon at ng kanyang mga bagay sa New Testament. Sa New Testament, ang circumcision is circumcision of the heart by the Spirit of God. Okay? Nagiging genuine Christian ka, kapatid, if you are circumcised inwardly. Nagiging makatotohanan kang may relasyon sa Lord if you are circumcised inwardly, not outwardly. Binasa natin kanina sa verse 27-29. And then, lastly, a truly, spiritually circumcised person is someone whose life manifests pure obedience to God. You cannot say that you are a Christian if you are not obeying His law. Okay? So mga kapatid, tayo bilang Truth and Life Christian Church, gusto natin makita sa ating mga buhay ang katotohanan. Gusto natin mag-manifest sa ating mga buhay kung ano yung tinanggap natin inwardly sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Truth and Life, this is your channel. Mga kapatid, let us be matured in our faith. Although we cannot mapapatunayan sa isa't isa, because only God knows, but then let us have a goal in our lives, in our minds, in our hearts. Ang goal natin, mga kapatid, is yung buhay na yan na pinagkalooban ng grasya ng Diyos ay makita, mag-manifest kung ano ang katotohanan na unawaan at tinanggap natin sa Diyos. Okay, papurihan natin sa mga. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pama namin